Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin. Kumusta, mga mahilig sa kasaysayan? Naisip nyo ba kung paano nagawang kontrolin ng ilang bansa sa Europa, ang malawak na bahagi ng mundo, noong ika-19 at ika-20 siglo? Kaya't humanda na, dahil susuriin natin ang ikalawang yugto ng imperyalismo. Hindi ito basta-bastang pag-angkin ng lupa. Ang panahong ito, mula sa huling bahagi ng 1800s hanggang unang bahagi ng 1900s, ay pinalakas ng kapangyarihang industriyal, uhaw sa likas na yaman, at matinding pag-uugali, ng mas magaling kami sa inyo. Mula sa puso ng Afrika hanggang sa baybayin ng Asya, walang sulok ng mundo, ang nakaligtas sa mga kamay ng mga imperyal na kapangyarihan. Kaya ano ang nagpapabukod tangi sa ikalawang yugto na ito? Ano ang mga nagtutulak na puwersa sa likod nito, at paano naapektuhan ang mga bansang nasakop nito? Samahan ninyo ako, habang tinutuklas natin ang mga pangunahing aktor, ang mga motibong pang-ekonomiya, at ang pangmatagalang pamana ng matinding panahong ito, ng pandaigdigang dominasyon. Ating alamin ang mga komplikasyon ng ikalawang yugto ng imperyalismo. Imperyalismo, isang pag-unawa sa kasaysayan, at kahulugan nito. Ano ang ibig sabihin ng imperyalismo? Ang imperyalismo, ay ang patakaran o aksyon ng isang bansa na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang mga bansa o teritoryo. Ito ay maaaring isagawa, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang pananakop militar, pagkontrol sa ekonomiya, o pamumuno sa politika. Sa madaling salita, ito ay ang dominasyon ng isang malakas na bansa sa isang mahinang bansa, upang gamitin ang kanyang yaman, o palawakin ang kanyang impluwensya. Pagkakaiba ng una at ikalawang yugto ng imperyalismo. Mayroong dalawang pangunahing yugto ng imperyalismo, na dapat nating malaman. Unang yugto, mula ika-15 hanggang ika-18 siglo. Ito ang panahon ng kolonyalismo, kung saan nagtatag ang mga Europeo ng mga kolonya sa Amerika, Asya, at Afrika. Ang pangunahing layunin, ay ang pagkuha ng mga likas na yaman tulad ng ginto, pilak, at iba pang mga produkto. Ikalawang yugto, mula ika-19 hanggang ika-20 siglo. Kilala rin bilang bagong imperyalismo. Ito ay ang panahon, kung saan nagpaligsahan ang mga Europeo sa pagkontrol sa Afrika at Asya. Ang mga motibo ay mas komplikado, kabilang ang paghahanap ng mga bagong merkado, pagkukunan ng hilaw na materyales, at ang pagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang yugto, ay ang saklaw at layunin. Sa unang yugto, ang focus ay sa Amerika, at ang pagkuha ng yaman. Sa ikalawang yugto, ang focus ay sa Afrika, at ang mga motibo ay mas malawak, at may kasamang mga aspeto ng ekonomiya, politika, at kultura. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa imperyalismo, mas mauunawaan natin ang kasaysayan ng mundo, at ang mga puwersang humubog dito. Mga katangian ng ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang ikalawang yugto ng imperyalismo, ay isang panahon sa kasaysayan, na nagdulot ng malaking pagbabago sa buong mundo. Halina at ating tuklasin ang mga pangunahing aspeto nito. Mas agresibong pananakop. Isa sa mga pangunahing katangian ng ikalawang yugto ng imperyalismo, ay ang mas agresibong pananakop. Kumpara sa unang yugto, ang mga bansang Europeo ay mas determinado, at mabilis sa pagpapalawak ng kanilang mga teritoryo. Ginamit nila ang kanilang militar at teknolohiya, upang sakupin ang mga lupain sa Afrika at Asya. Ang layunin ay hindi lamang ang pagkuha ng yaman, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan, at impluwensya sa buong mundo. Pag-unlad ng industriya at teknolohiya.
Ang ikalawang yugto ay kasabay ng malaking pag-unlad ng industriya at teknolohiya sa Europa. Ang mga imbensyon tulad ng mga makina, tren, at barkong demotor, ay nagbigay daan sa kanila, upang mas mabilis na maglakbay, magdala ng mga produkto, at kontrolin ang mga nasakop na teritoryo. Ang mga bagong teknolohiya sa komunikasyon, tulad ng telegrapo, ay nagpabilis din sa pagpapadala ng impormasyon, at pag-uutos sa malalayong lugar. Paglawak ng transportasyon at komunikasyon. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nagkaroon ng malawakang pagpapalawak ng transportasyon at komunikasyon. Ang mga riles ng tren, ay itinayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto, at mga sundalo. Ang mga daungan ay pinaganda, upang mapaunlakan ang mga malalaking barko. Ang mga linya ng telegrapo ay ikinabit, upang magkaroon ng mabilisang komunikasyon, sa pagitan ng mga kolonya, at ng mga bansang nananakop. Kompetisyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Ang ikalawang yugto ay minarkahan ng matinding kompetisyon, sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa Europa. Nagpaligsahan sila sa pagkuha ng mga teritoryo, at pagpapalawak ng kanilang impluwensya. Ang kompetisyon na ito, ay nagdulot ng mga tensyon at mga alitan, na kalaunan ay nagambag sa pagsiklab ng mga digmaan, tulad ng unang digmaang pandaigdig. Ang ikalawang yugto ng imperyalismo, ay isang panahon ng agresibong pananakop, pag-unlad ng industriya at teknolohiya, paglawak ng transportasyon at komunikasyon, at matinding kompetisyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Ang mga katangiang ito, ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng mundo, at nagdulot ng malaking pagbabago sa mga lipunan at kultura. Mga dahilan, na nagbunsod sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Ito ay isang mahalagang paksa, upang maunawaan natin ang mga motibo at layunin, ng mga bansang Europeo sa panahong ito. Ekonomiya, hilaw na materyales at pamilihan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng ikalawang yugto ng imperyalismo, ay ang pang-ekonomiyang motibo. Ang mga bansang Europeo ay nangangailangan ng mga hilaw na materyales, upang suportahan ang kanilang lumalagong industriya. Kinailangan nila ang mga mapagkukunan tulad ng goma, mineral, at langis, na matatagpuan sa mga kolonya sa Africa at Asia. Bukod pa rito, naghahanap din sila ng mga bagong pamilihan, upang pagbentahan ng kanilang mga produkto. Ang mga kolonya ay naging mahalagang lugar, upang mapalawak ang kanilang kalakalan at kumita ng mas malaki. Politikal, kapangyarihan at prestihiyo. Ang politika ay isa ring mahalagang dahilan, sa likod ng ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang mga bansang Europeo ay nagnais na ipakita ang kanilang kapangyarihan at prestihiyo sa buong mundo. Ang pagkakaroon ng maraming kolonya, ay nagpapakita ng kanilang lakas at impluwensya. Ito ay isang paraan, upang makipagkompetensya sa iba pang mga bansa, at magkaroon ng mas malaking papel sa pandaigdigang politiko. Militar, estratehikong lokasyon at base militar. Ang mga estratehikong lokasyon at base militar, ay mahalaga rin sa bansang Europeo. Ang pagkakaroon ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay nagbibigay sa kanila ng mga base militar, upang protektahan ang kanilang mga interes, at kontrolin ang mga ruta ng kalakalan. Ang mga lokasyon na ito, ay nagpapahintulot sa kanila, na magkaroon ng mas malawak na saklaw ng kanilang kapangyarihan, at mas mabilis na tumugon sa anumang banta. Misyonaryo, Kristyanisasyon at civilizing mission. Ang mga misyonaryo ay mayroon ding mahalagang papel, sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Naniwala sila na tungkulin nilang ipalaganap ang Kristyanismo at sibilisasyon sa mga barbarong bansa. Ito ay tinawag nilang civilizing mission. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga simbahan, paaralan, at ospital, sinikap nilang baguhin ang kultura at paniniwala ng mga nasakop na tao. Bagaman mayroon silang mga mabuting intensyon, ang kanilang mga aksyon ay madalas na nagdulot ng pagkawala ng mga katutubong kultura at tradisyon. Sa kabuuan, ang ikalawang yugto ng imperyalismo, ay itinulak ng mga pang-ekonomiya, pampolitika, militar, at misyonaryong dahilan.
Ang mga bansang Europeo ay nagnais na kumita, magpakita ng kapangyarihan, protektahan ang kanilang mga interes, at ipalaganap ang kanilang kultura at relihiyon. Ang mga dahilan na ito, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo, at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga nasakop na bansa. Mga bansang nanguna sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang mga bansang ito, ay nagkaroon ng malaking papel sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at impluwensya, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Great Britain. Ang Great Britain, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa panahong ito, kaya naman tinawag itong The Empire, on which the sun never sets. Mayroon silang malawak na kolonya sa iba't ibang kontinente, kabilang ang Africa, Asia, at Amerika. Ang kanilang malakas na ekonomiya, militar, at hukbong dagat, ay nagbigay daan sa kanila, upang kontrolin ang mga ruta ng kalakalan, at protektahan ang kanilang mga interes. Ang India ay isa sa mga pinakamahalagang kolonya ng Great Britain, kung saan sila kumukuha ng mga hilaw na materyales, at nagbebenta ng kanilang mga produkto. France. Ang France ay isa ring malaking kapangyarihan sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Mayroon silang mga kolonya sa Africa, Indochina, kabilang ang mga bansang Vietnam, Laos, at Cambodia, at iba pang bahagi ng mundo. Ang kanilang layunin, ay hindi lamang ang pagkuha ng yaman, kundi pati na rin ang pagpapalaganap ng kanilang kultura at wika. Ang France ay nagtayo ng mga paaralan at institusyon sa kanilang mga kolonya, upang ituro ang wikang Pranses at mga kaugalian. Germany. Bagaman huli na sumali sa imperyalismo, ang Germany ay naging isa ring makapangyarihang bansa sa panahong ito. Naghangad silang magkaroon ng mga kolonya sa Africa at Pasipiko, upang mapalawak ang kanilang ekonomiya at kapangyarihan. Ang kanilang ambisyon ay nagdulot ng tensyon sa iba pang mga bansang Europeo, lalo na sa Great Britain at France. United States of America. Ang United States of America, ay nagsimulang magpakita ng interes sa imperyalismo sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Matapos manalo sa Spanish-American War noong 1898, nakuha nila ang mga teritoryo tulad ng Pilipinas, Guam, at Puerto Rico. Ang kanilang layunin, ay ang pagpapalawak ng kanilang kalakalan at impluwensya, sa Asia at Latin America. Japan. Ang Japan ay isa sa mga kakaibang kaso sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Sa halip na maging kolonya, nagawa nilang magmodernisa, at maging isang imperyalistang bansa. Sinakop nila ang Korea, Taiwan, at iba pang bahagi ng Asia. Ang kanilang layunin, ay ang pagpapalawak ng kanilang teritoryo, at pagiging isang malaking kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Great Britain, France, Germany, United States, at Japan, ay ilan lamang sa mga bansang nanguna sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang kanilang mga motibo at layunin ay iba-iba, ngunit lahat sila ay nagnais na magpalawak ng kanilang kapangyarihan, impluwensya, at ekonomiya. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo, at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga nasakop na bansa. Mga lugar na nasakop, sa ikalawang yugto ng imperyalismo. Ang panahong ito, ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mga kontinente ng Asia, Africa, Pasipiko, at Caribbean. Ating alamin kung saan-saan ang mga lugar na ito, at ang mga naging epekto ng pananakop. Asia, India, Indochina, Korea, at Pilipinas. India. Ang India ay isa sa mga pinakamahalagang kolonya ng Great Britain. Dahil sa yaman nito sa mga likas na yaman at estratehikong lokasyon, ito ay naging sentro ng interes ng mga British. Ang British East India Company ang nagkontrol sa malaking bahagi ng India, na nagdulot ng malalim na pagbabago sa ekonomiya, politika, at kultura ng bansa. Indochina. Ang Indochina, na binubuo ng Vietnam, Laos, at Cambodia, ay naging kolonya ng France. Ang mga Pranses ay nagtatag ng kanilang kapangyarihan sa rehiyon, nagtayo ng mga infrastruktura, at nagpalaganap ng kanilang kultura at wika.
Korea. Ang Korea ay sinakop ng Japan sa simula ng ika-20 siglo. Ang pananakop na ito ay nagdulot ng pagkawala ng soberanya ng Korea, at nagdulot ng maraming paghihirap sa mga Koreano. Pilipinas. Ang Pilipinas ay unang naging kolonya ng Spain, at pagkatapos ay ng United States. Matapos ang Spanish-American War noong 1898, ang Pilipinas ay naipanatili sa Estados Unidos, na nagdulot ng pagbabago sa sistema ng edukasyon, ekonomiya, at politika ng bansa. Africa. Halos buong kontinente. Ang Africa ay halos buong nasakop ng mga bansang Europeo sa panahong ito, na kilala bilang Scramble for Africa. Ang mga bansang tulad ng Great Britain, France, Germany, Belgium, Portugal, at Spain, ay naghati-hati sa kontinente, upang kunin ang mga likas na yaman, at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Ang mga hangganan ng mga bansa sa Africa, ay iginuhit ng walang pagsasaalang-alang sa mga etnikong grupo at kultura, na nagdulot ng mga alitan at problema, na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Pacific at Caribbean. Guam, Hawaii, at Puerto Rico. Guam. Ang Guam ay naging teritoryo ng Estados Unidos, matapos ang Spanish-American War. Ito ay naging mahalagang base militar ng United States sa Pasipiko. Hawaii. Ang Hawaii ay unang isang independenteng kaharian, ngunit ito ay sinakop ng Estados Unidos noong 1898. Ito ay naging isang teritoryo ng United States, at kalaunan ay naging isang estado noong 1959. Puerto Rico. Ang Puerto Rico ay isa ring naging teritoryo ng Estados Unidos matapos ang Spanish-American War. Hanggang ngayon, ito ay isang unincorporated territory ng United States. Ang ikalawang yugto ng imperialismo ay nagdulot ng malawakang pananakop sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga lugar na nasakop ay nakaranas ng malalim na pagbabago sa kanilang ekonomiya, politika, at kultura. Ang mga epekto ng pananakop ay nararamdaman pa rin hanggang ngayon sa mga bansang ito. Mga positibong epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo. Bagamat ang imperialismo ay kadalasang may negatibong konotasyon dahil sa pananakop at pang-aabuso, mayroon din itong mga naging positibong kontribusyon sa mga bansang nasakop. Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. Isa sa mga pangunahing positibong epekto ng imperialismo ay ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon. Upang mapabilis ang kalakalan at pamamahala, nagtayo ang mga kolonisador ng mga kalsada, riles, at mga daungan. Bukod pa rito, ipinakilala rin ang mga makabagong sistema ng komunikasyon, tulad ng telegrapo at telepono, na nagpabilis sa pagpapalitan ng impormasyon. Pagpapakilala ng modernong edukasyon at medisina. Ang mga bansang kolonisador ay nagtatag ng mga modernong sistema ng edukasyon sa mga kolonya. Ito ay nagbigay sa mga lokal na mamamayan ng pagkakataong matuto ng mga bagong kasanayan at kaalaman. Ipinakilala rin ang modernong medisina na nagdulot ng pagbuti sa kalusugan at paghaba ng buhay ng mga tao. Pagbubukas ng kalakalan. Sa ilalim ng imperialismo, nabuksan ang mga pamilihan sa pagitan ng mga kolonya at mga bansang kolonisador. Ito ay nagdulot ng paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto at ideya. Bagamat maraming negatibong epekto ang imperialismo, hindi natin maikakaila na mayroon din itong mga positibong naidulot. Ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon, pagpapakilala ng modernong edukasyon at medisina, at pagbubukas ng kalakalan, ay ilan lamang sa mga ito. Mahalagang tingnan natin ang buong larawan, upang mas maintindihan ang kompleksidad ng imperialismo. Mga negatibong epekto ng ikalawang yugto ng imperialismo. Bagamat mayroon itong ilang positibong epekto, hindi natin maaaring baliwalain ang mga masasamang epekto nito sa mga bansang nasakop. Pagsasamantala sa likas na yaman. Isa sa mga pinakamalaking negatibong epekto ng imperialismo ay ang pagsasamantala sa likas na yaman ng mga kolonya. Ang mga bansang mananakop ay kinukuha ang mga hilaw na materyales tulad ng mineral, kahoy,
at iba pang yaman, upang suportahan ang kanilang sariling industriya. Ito ay nagdudulot ng pagkaubos ng yaman ng mga kolonya, at hindi nakikinabang ang mga lokal na mamamayan. Pang-aapi sa mga katutubo. Ang pang-aapi sa mga katutubo ay isa pang malaking problema. Ang mga dayuhan ay nagtatakda ng mga patakaran na nagpapahirap sa mga lokal na mamamayan. Sila ay pinagtatrabaho ng sakilitan, pinagbabayad ng mataas na buwis, at hindi binibigyan ng sapat ng proteksyon. Pagkakaroon ng revolusyon at digmaan. Ang pang-aapi at pagsasamantala ay nagbubunga ng revolusyon at digmaan. Ang mga lokal na mamamayan ay nag-aalsa upang ipangtanggol ang kanilang karapatan at kalayaan. Ito ay nagdudulot ng maraming buhay na nawawala at pagkasira ng mga ari-arian. Pagbura sa kultura at tradisyon. Dahil sa imperialismo, maraming mga kolonya ang nakaranas ng pagbura sa kanilang kultura at tradisyon. Ipinakilala ng mga dayuhan ang kanilang sariling kultura, wika, at relihiyon, na nagdulot ng pagkawala ng identidad ng mga lokal na mamamayan. Ang mga tradisyonal na kaugalian at paniniwala ay binabalewala, at pinalitan ng mga dayuhang ideya. Sa kabuuan, ang ikalawang yugto ng imperialismo ay nagdulot ng maraming negatibong epekto sa mga bansang nasakop. Ang pagsasamantala sa likas na yaman, pang-aapi sa mga katutubo, pagbura sa kultura at tradisyon, at pagkakaroon ng revolusyon at digmaan, ay ilan lamang sa mga ito. Mahalagang tandaan natin ang mga aral na ito, upang hindi na maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pag-aalsa at kilusang nasyonalista. Isa sa mga pangunahing reaksyon sa imperialismo, ay ang pag-usbong ng mga pag-aalsa at kilusang nasyonalista. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga mamamayan ay nagkaisa, upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga dayuhan. India. Ang kilusang nasyonalista sa India, ay naglalayong wakasan ang pamumuno ng Britanya, at makamit ang kasarinlan. Pilipinas. Sa Pilipinas, nagkaroon ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol at Amerikano, na nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino, na maging malaya. Africa. Sa Africa, maraming mga tribo at mga kaharian ang lumaban sa mga dayuhang kolonisador, upang mapanatili ang kanilang kalayaan at kultura. Mga kilalang lider. Maraming mga kilalang lider ang nanguna, sa mga kilusang pagtutol sa imperialismo. Sila ay nagbigay inspirasyon sa kanilang mga kababayan, upang lumaban para sa kanilang karapatan. Mahatma Gandhi. Bilang isang leader sa India, si Mahatma Gandhi ay nagtaguyod ng mapayapang pagtutol, upang makamit ang kasarinlan mula sa Britanya. Jose Rizal. Sa Pilipinas, si Jose Rizal ay nagtatag ng mga kilusang revolusyonaryo, upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino, at humingi ng reforma sa pamahalaan. Sun Yat-sen. Sa China, si Sun Yat-sen ay nanguna sa revolusyon, upang wakasan ang dinastiyang Qing, at itatag ang isang republika. Ang mga reaksyon at pagtutol sa ikalawang yugto ng imperialismo, ay nagpapakita ng determinasyon ng mga tao, na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at identidad. Ang mga pag-aalsa at kilusang nasyonalista, kasama ang mga kilalang lider, ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan, at nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, na ipagpatuloy ang laban para sa kasarinlan at karapatan. Ang ikalawang yugto ng imperialismo, ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan, na nagdulot ng malawakang pagbabago sa buong mundo. Bagamat ito ay nagdulot ng pagsasamantala at pang-aapi, ito rin ay nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo, at paglaya ng mga bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, maaari tayong matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan, at magsikap na bumuo ng isang mas makatarungan at mapayapang mundo. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa ikalawang yugto ng imperialismo, mahalagang pag-isipan natin ang mga pamana nito, at ang mga aral, na maaari nating matutunan mula sa kasaysayan. Ang panahong ito ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa buong mundo, at ang mga epekto nito, ay ramdam pa rin natin hanggang ngayon.
Naway ang ating pag-aaral tungkol sa ikalawang yugto ng imperyalismo, ay magsilbing paalala sa atin, na ang kasaysayan ay isang mahalagang guro. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa nakaraan, maaari tayong gumawa ng mas mahusay na mga pagpapasya, para sa ating kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.